Abogadong nagpanalo sa bihirang ICC acquittal, bagong lead counsel ni Duterte. Ba, mahusay pala to, Oo, partner. magaling yan. Itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si British barrister Peter Haines bilang bagong lead counsel sa paglilitis ng kanyang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Papalitan ni Haines si Nicholas Kaufman matapos ang kontrata nito noong Marso 31, 2026. Kilala si Haines bilang abogado na nagtagumpay sa bihirang acquittal sa ICC matapos mapawalang sala noong 2018 si dating Congo Vice President Jean-Pierre Bemba sa kasong war crimes at crimes against humanity. Parehas lang. Mahigit sa 30 taon na ring abogado si Haines at nakapaghawak na ng mga kaso sa iba't ibang international tribunals. Ayon kay Kaufman, nananatiling matatag ang depensa ni Duterte dahil sa malawak na karanasan ni Haines sa ICC. Tanong, makakatulong kaya ang pagkuha kay Peter Haines bilang lead counsel upang mapalakas ang depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Ako, partner, masasabi ko 100% malaking tulong nitong mama na ito. Hindi naman sa minamaliit natin ang kakayahan at katalinuhan ni Kaufman, partner. Pero itong mama na ito, kasi nakahawak na pala siya ng kaparehas ng kaso ng dating Pangulong Duterte. At naipanalo niya. Ayun, Partner. championin. Oo. Nagawa niya na ng isang beses, maaaring magawa niya pa uli sa pangalawang beses, dito naman kay Pangulong Duterte. So, malaki ang pag-asa ng ating Tatay Digong at ng sambayan ng Pilipino na mapapalaya nitong si Attorney Haines, mga partner, na kapitbahay ko sa doon sa England. Na mapalaya ang ating Tatay Digong. Ngayon, sige, partner Dan. Kapitbahay mo sa England. Oo, England, kapitbahay ko yan eh. Partner Dan. Nandiyan kapitbahay, partner, sa England. Ako, sa Dahig yan, di ba? Ako, kapitbahay ko yan. Saan? Sa Sahig. Sa sahig. 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 Okay. Mga partner, ito. Ako, naniniwala ako. Kumbaga, partner, yung mga mananugal, yung mga, sabi nila, yung mga sambungero daw. Ako, hindi ako marunong sumabog, hindi ako pustahan dyan. Sabi nila, winning line daw yung mga manok, tumitingin sila ng mga kaliskis, mga winning line, di ba? Yung mga ganyan, di ba? Itong nakuha po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ni Tatay Digong, ay nasa winning line. Ayun. Specialty niya ito. Naniniwala ako na napakalaking tulong po to, lalo na at meron nang napatunayan etong taong ito. Para sa akin, malaking tulong po ito. Itong bagong lawyer, kumbaga sabi nga natin, ito yung specialty niya sa pagdating ko sa ganito hong kaso. At alam ko, naniniwala ako. Kaya lang, may pasubali ako eh. Bagamat gaano man kahusay ang mga abogado, kung ang pagkain ho, mga kabayan, ay luto na at wala ka nang lulutuin pa, ibig sabihin, nakahain na uyan para kainin. Para nakikita ho natin dito, sa nakikita ho natin, matagal na hong issue na di umano ang ICC ay pinondohan ng gobyerno ho ni Bongbong Marcos. Nandito, may maletang issued, bla bla bla. So para ho lumalabas ho dito, kahit gaano kagaling yan, kung ang kanya hong pupuntahan ay sarado na ho at case closed na, wala pa rin mangyayari. Pero sana ho, magkaroon ho ng himala na buksan ng kaisipan nito mga ICC ito. At sa nakikita kong ito, partner, mga partner sa mga kabayan din, maraming bansa ang nakasubaybay ngayon dito sa pangyayari tungkol sa ICC ito. Lahat ng bansa miyembro dyan, tinitignan nila ngayon yung ginagawa po nila na pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, tangkang pag-kidnap. Ngayon, nag-iisip na yan na posibleng mangyari din sa atin ito. Itong ginagawa nila ngayon sa atin. Kung nagawa nila sa Pilipinas, pwede rin palang mangyari sa atin ito na kahit hindi dumaan sa tamang proseso. Pero balik na tayo doon sa pagiging abogado po, mga kabayan. Ayun na nga, pasalamatan pa rin po natin at naniniwala tayo na may papanalo po yan ng bagong abogado po ni Tatay Digong. Partner, kumbaga championin yung bago nating abogado kay Tatay Digong. Alam mo, katulad ng mga coach ng PBA yan, di ba? Yung hindi marunong manalo, kahit gaano kagaling, kinakailangan marunong ka manalo. Kaya si Chot Reyes
at saka ton si Yung coach. coach ngayon Oo. ng Gilas Pilipinas. Oo. Marunong manalo yun si Tim Cone. Oo. In fact, siya po ang pinakamaraming championship. Kaya ganyan po yung tsorya na itong pagpapalit na to kay Haynes. Partner Dan, yung sinasabi mong kahit gaano kagaling si Haynes, kung luto na ang pagkain, ikakainin na lang. Aba, baka nakalimutan mo, partner Dan. Kung yung paksiw nga, habang iniinit mo ng iniinit, lalong sumasarap. Yun. O baka pwedeng initin at lutuin ulit yung sinasabi mong ulam na luto na. Para Correct. kainin ulit natin sa panibagong panibagong putahin na kumbaga unang luto ng manok, tinola, medyo hindi mo na nagustuhan, pwede mo iprito. Oh, Tama. Hindi yung masarap. adobo, pwedeng iprito. Yan, lalo na paksiw, pwede mo iprito, napakasalap. Talaga? Oo. Sarap. Paksiw, piniprito? Oo, sarap partner. Hindi ko pa naranasan yun. Mali natin, di ba? Abogadong nagpanalo sa bihirang ICC acquittal, bagong lead counsel ni Duterte. Ba, mahusay pala to. Oo, magaling yan. Itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si British barrister Peter Haynes bilang bagong lead counsel sa paglilitis ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Papalitan ni Haynes si Nicholas Kaufman matapos ang kontrata nito noong Marso 31, 2026. Kilala si Haynes bilang abogado na nagtagumpay sa bihirang acquittal sa ICC matapos mapawalang sala noong 2018 si dating Congo Vice President Jean-Pierre Bemba sa kasong war crimes at crimes against humanity. Parehas na. Mahigit sa 30 taon na ring abogado si Haynes at nakapaghawak na ng mga kaso sa iba't ibang international tribunals. Ayon kay Kaufman, nananatiling matatag ang depensa ni Duterte dahil sa malawak na karanasan ni Haynes sa ICC. Tanong, makakatulong kaya ang pagkuha kay Peter Haynes bilang lead counsel upang mapalakas ang depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Ako partner, masasabi ko 100% malaking tulong nitong mama na ito. Hindi naman sa minamaliit natin ang kakayahan at katalinuhan ni Kaufman, partner. Pero itong mama na ito, kasi nakahawak na pala siya ng kaparehas ng kaso ng dating Pangulong Duterte. At naipanalo niya. Ayun, Partner. championin. Oo. Nagawa niya na ng isang beses, maaaring magawa niya pa uli sa pangalawang beses, dito naman kay Pangulong Duterte. So, malaki ang pag-asa ng ating Tatay Digong at ng sambayan ng Pilipino na mapapalaya nitong si Attorney Haynes, mga partner, na kapitbahay ko sa doon sa England. Na mapalaya ang ating Tatay Digong. Ngayon, sige, partner Dan. Kapitbahay mo sa England. Oo, partner. England, kapitbahay ko yan eh. Partner Dan. Nandiyan kapitbahay partner sa England. Ako, sa Dahig yan, di ba? Ako kapitbahay ko yan. Sa Saan? Sahig. Sa sahig. 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 Okay. Mga partner, ito. Ako naniniwala ako. Kumbaga partner, yung mga mananugal, yung mga, sabi nila, yung mga sambungero daw. Ako, hindi ako marunong sumabog, hindi ako marunong pustahan dyan. Sabi nila, winning line daw yung mga manok, tumitingin sila ng mga kaliskis, mga winning line, di ba? Yung mga ganyan, di ba? Itong nakuha po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ni Tatay Digong, ay nasa winning line. Ayun. Specialty niya ito. Naniniwala ako na napakalaking tulong po to, lalo na at meron nang napatunayan etong taong ito. Para sa akin, malaking tulong po ito. Itong bagong lawyer. Kumbaga sabi nga natin, ito yung specialty niya sa pagdating ko sa ganito hong kaso. At alam ko, naniniwala ako. Kaya lang, may pasubali ako eh. Bagamat gano'n man kahusay ang mga abogado, kung ang pagkain ho mga kabayan ay luto na at wala ka nang lulutuin pa, ibig sabihin, nakahain na uyan para kainin. Para nakikita ho natin dito, sa nakita ho natin, matagal na hong issue na di umano ang ICC ay pinondohan ng gobyerno ho ni Bongbong Marcos. Nandito, may maletang issued, bla bla bla. So para ho lumalabas ho dito, kahit gaano kagaling yan, kung ang kanyang pupuntahan ay sarado na ho at case closed na, wala pa rin mangyayari. Pero sana ho, magkaroon ho ng himala na buksan ng kaisipan nito mga ICC ito. At sa nakikita kong ito, partner, mga partner sa mga kabayan din, maraming bansa
ang nakasubaybay ngayon dito sa pangyayari tungkol sa ICC ito. Oo. Lahat ng mga miyembro dyan, tinitignan nila ngayon yung ginagawa po nila na pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, tangkang pag-kidnap. Ngayon, nag-iisip na yan na posibleng mangyari din sa atin ito. Itong ginagawa nila ngayon sa atin. Kung nagawa nila sa Pilipinas, pwede rin pala mangyari sa atin ito na kahit hindi dumaan sa tamang proseso. Pero balik na tayo doon sa pagiging abogado po, mga kabayan. Ayun na nga, pasalamatan pa rin po natin at naniniwala tayo na may papanalo po yan ng bagong abogado po ni Tatay Digong. Partner, kumbaga championin yung bago nating abogado kay Tatay Digong. Alam mo, katulad ng mga coach ng PBA yan, di ba? Yung hindi marunong manalo, kahit gaano ka kagaling, kinakailangan marunong ka manalo. Kaya si Chot Reyes at saka si Yung coach. ngayon Oo. ng Gilas Pilipinas. Oo. Marunong manalo yun si Tim Cone. Oo. In fact, siya po ang pinakamaraming championship. Kaya ganyan po yung tsorya na itong pagpapalit na to kay Haynes. Partner Dan, yung sinasabi mong kahit gaano kagaling sa Haynes, kung luto na ang pagkain, ikakainin na lang. Aba, baka nakalimutan mo, Partner Dan, kung yung paksiw nga, habang iniinit mo ng iniinit, lalong sumasarap. Yun. O, baka pwedeng initin at lutuin ulit yung sinasabi mong ulam na luto na. Para Correct. kainin ulit natin sa panibagong panibagong putahin na kumbaga unang luto ng manok, tinola, medyo hindi mo na nagustuhan, pwede mong iprito. Oh, Tama. Hindi yung masarap. adobo, pwedeng iprito. Yan, lalo na paksiw, pwede mo iprito, napakasalap. Talaga? Oo. Sarap. Paksiw, piniprito? Oo, sarap partner. Hindi ko pa naranasan yun. Mali natin, di ba?